meron po kasi 'di ba nung mga nakaraan o kahapon lang ba yun kay Senator Ping Lacson 'di ba sinabi na merong lumapit sa kanya at gustong sabihin na, ginamit daw di umano ni former Speaker Martin Romualdez, excuse me po, si Curly Discaya para daw po, bumili ng property dito sa Makati. Ngayon, ngayong araw po sinagot na 'no, sumagot na mismo si Curly Discaya. Oh, anong sabi ni Curly Discaya? Ito basahin po natin. Ayan. Discaya denies acting as Romualdez front for Makati luxury property. Yun. So, tinatanggi niya, 'no, tinatanggi po ni Discaya na ginamit siya. Kung iisipin po natin 'no, kung iisipin po natin kasi alam niyo naman nung mga lumipas na ilang buwan, eh, gustong-gusto po talaga ng kampo nila Diskaya, 'di ba? Kasama po diyan sila yung mga tumutulong kay Diskaya na mga senador, 'di ba? Minsan si Rodante Marcoleta nakikita natin. Laging galit po sila kay former Speaker Martin Romualdez. Kaya mapapaisip ka kung meron talagang isyung ganito, 'di ba? Kung meron talagang isyung ganyan, eh, di dapat po 'no, ginamit na nila 'yan. Ginamit na nila 'yan 'no, para ma-pin down itong si former Speaker Martin Romualdez. Eto tingin ko, ang nangyari dito, wala pang kasi nakakulong sa Senado 'yan si ano, eh, si Curly Discaya, eh. Eh, di wala pa pong ano 'no, wala pong nag-a-advice sa kanya 'no. Siguro nung in-interview siya 'no, hindi pa siya na-advice-an, "Sige aminin mo na ano ginamit ka ni ano." Kasi puwede siyang sabihan na gano'n, eh, 'no, para ma-pin down lang 'to si former speaker, eh. Pero tingin ko wala pa at talagang wala pa naman talaga siyang alam. Kaya tinatanggi niya kasi sabi niya, ayan, sabi niya, contractor Pacifico Curly Discaya denied that he was used by former House Speaker Martin Romualdez as front to buy high-end property in Makati City. Kasi, bakit ayawan niya ma-ano 'no, ma-link kay former speaker, kasi nga ang plano po nila i-pin down si former Speaker Martin Romualdez tapos didikit siya, magkakaroon sila ng koneksyon, 'di ba? Siguro iniisip niyo, "Eh, papaano ako maano nito?" Kaya todo deny na rin siya ngayon, 'di ba? So, parehas po kampo ni former Speaker Martin Romualdez saka ni mga Diskaya, eh, parehas po, tinatanggi nila na may connection sila 'no. Eto rin nakakapagtaka guys, Ano ito sabi ni ano, "That is not true. I have only seen the former speaker in person once and we didn't even talk because he was talking to someone else," sabi ni Diskaya. So, hindi pa daw sila isang beses lang daw sila nagkita at may kausap pa daw si former Speaker Martin Romualdez, which is posibleng totoo kasi napansin niyo ba may mga nag-send ba ng picture na magkasama 'yan, dalawang 'yan, 'di ba? Si Yusek Bernardo may picture kasama si Diskaya. Si Senator Ping Lacson may picture kasama ng mga Diskaya. 'Di ba? Napaka-ironic na sinasabi natin magkakilala sila 'no, si, Diskaya saka si, former Speaker Martin Romualdez when in fact wala tayong nakikitang picture na magkasama sila. Samantalang yung iba 'no, samantalang yung iba pinipilit nilang sinasabi na hindi sila magkakilala, sangkatutak ang video at mga picture. 'Di ba, kagaya ni Henry Alcantara saka si Joel Villanueva. 'Di ba, sangkatutak yung mga picture video nila. Pati si Jingoy Estrada saka si Henry. At ito para sa mga didilis, pati si Ramil Madriaga saka si Sara Duterte, 'di ba? 'Di ba, sangkaterba yung video at picture na magkasama si Sara Duterte at Ramil Madriaga. And yet,
todo tanggi sila, sinasabi na wala silang koneksyon, hindi sila magkakilala, 'di ba? Pero ito, na wala tayong nakikitang picture na magkasama, pipilitin natin ano 'no, yung isip natin na paniwalain na may transaksyon sila. Yan, kailangan po talaga natin ayusin yung pag-iisip natin mga didilis. 'Di ba? Ayan oh. Tama, tama 'di ba? Tama naman yung analisa natin 'di ba, na binibigyan ko kayo ng ano, ng, paano mag-isip, guys 'di ba? Pakita mo na sila picture magkasama 'to. Ayan edited yan siyempre. Yan sa headline 'di ba? Pero yun nga 'no, mas may picture pa nga si Ping Lacson saka si Diskaya, kung papaano kung meron din gumawa ng issue. Si Ping Lacson ginamit si Diskaya para bumili ng property. Ta's pakita lang yung picture na yun, oh. Ito parehas kampo na nila ang nagde-deny, meron pang may lalabas daw para magturo. Tingnan natin kung kapani-paniwala 'no, magkakaalaman o talagang gusto lang, malihis na naman itong mga investigasyon dito sa flood control. Yun ang nakakalungkot dun. Alright, kung alam mo yung iba, yung sila Bryce Hernandez, 'di ba merong mga nagsasabi babaliktad daw sila Bryce Hernandez, Henry Alcantara. Pero sabi ano lang daw yun propaganda 'no, tinitignan kung, siguro kung merong mga reaksyon na susuporta, 'di ba? Pero nilinaw, hindi naman daw babaliktad, eh. Saka ikaw guys, 'di ba, kung ikaw yung isa sa mga nasasakdal, ang tagal mo ng nakakulong, maiisipan mo pa ba, "Uy putik, pahirapan ko pa sarili ko diyan, gagawa-gawa pa ako ng kuwento." 'Di ba? 'Di ba nakakulong na rin naman ako, ano ba naman tulungan ko na lang yung mga kababayan natin na pakulong ko na rin yung mga kasama kong nakinabang dito sa flood control. 'Di ba dapat gano'n ang isip ng kahit kahit ano ka, isa ka sa mga nasasakdal, dapat isipin mo na lang rin yung mga kababayan mo, 'di ba? Dapat gano'n, eh. Sama mo na, idamay mo na yung mga totoong, sangkot dito, huwag ka ng magpagamit kung kani-kanino 'no, para sa kanilang, sariling interes. Damay ka pa diyan, 'di ba? Alright! Yan, yan, Kunyang Life, thank you, yan, shoutout po sa inyo. Easy Chen Channel, hello. Yan, Jemalyn Perez, hello. Generoso Mariano, hello. Alright, shoutout po sa inyong lahat, Okay.